Gandang araw mga idol. Bigyan lang natin reaction tong pinopost ni Ma'am Amy sa Facebook niya. Yung picture nilang halos sila pamilya. Sama si Presidente, Tatay Digong. Ano, kaya to na post ni Ma'am Amy sa Facebook niya kasi pagmukha niya ni Bongbong. Ano yung kaibahan? Si Tatay Digong pa yung nakaupo at sa ngayon. Kasi sa panahon ni Tatay Digong, kahit kung gustuhin niyang pumunta sa Malacanang, makapasok siya. Ngayon, parang wala, di ba? Sabi pa nga niya na simula nung nakaupo na si Bongbong Marcos, di na siya nakapunta sa Malacanang. Ayun, pagmukha niya na, sa panahon pa ni Tatay Digong, ayun, halos sila lahat, mga Marcos, kita nyo sa picture, halos silang lahat, andyan. Nakasulat pa dito sa post niya na more than 30 years. First Lady Imelda Marcos, pila ka tuig, 30 years kapin bago siya nakabalik sa Malacanang. Tapos sa panahon pa ni Tatay Digong, di ba? Nya, ayun na admin ngayon. Anong ginagawa kay Tatay Digong? Pinagtutulungan nila, di ba? Sa tingin nyo, walang utang na loob, di ba? Pinapalibing nga ni Tatay Digong yung papa ni Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani. Tapos anong ginagawa nila ngayon? Pinagtutulungan. Kasi alam kasi nila na si Tatay Digong malakas at si Tatay Digong kasi yung kritiko ni Bongbong Marcos na malakas eh. Sa tingin ko, kaya nila yung ginawa kasi dahil doon sa nakitang anomalya sa insertion, yan. Kasi unti-unti na yun eh. Pinagtulungan nila para hindi sila mabulabog. Pero ngayon, nabulabog pa rin kasi alam na ng taong bayan. Kahit ano pang panira nila kay Duterte, hindi Sara, di yan sila magwawagi. Yan, ito, balik tayo sa picture nito. Balik tayo kay Amy, dito sa picture nila. Dito siguro nagpost si Madam Amy nito dahil pakita niya sa kapatid niya na mas mabuti pa yung pamunuan ni Tatay Digong kay dati, di ba? Meron ba silang picture na ganito? Na halos silang lahat na nagpa-picture doon sa Malacanang, di ba? Wala. Halos sila lahat, Kita nyo yan, Yan, hindi ko kilala yung iba, pero kilala ko yan, si Marcos, si Bongbong Marcos, Sandro. Yan. Doon sa gilid, kapatid niya nila eh. Tapos Aranita na yata yung niya. Kapag pangasawa din ng Aranita. Yan. Hirap ngayon. Nakakagalit ngayon yung decision sa SCI kagabi. Di man lang, walang awa sa matanda, di ba? Kakagalit na nakakaiyak. Pero kahit ganun pa man yung ginawa nila kay Tatay Digong, sa puso natin mga Pilipino, andyan siya. Kung gaano niya kamahal yung bansa natin. Kung gaano niya pinahalagahan yung mga mahihirap katulad natin. Siya ang bayani naming mga mahihirap. Siya lang, wala nang iba. Kaya kayong mga loyalist, magsaya kayo diyan. Alam naman namin na kaya kayo yung mga
vlogger dyan ng mga loyalist na depensa kay Bongbong Marcos. Man. Ay, kanya lang yan. Pira-pira lang. Pero kadalasan mga vlogger ng mga Duterte, yung mga Duterte supporters, wala. Sariling sikap nila yan. No? Kagaya ko, di naman ako vlog naman talaga tong sa akin. Kasi ayaw ko ng ano sa mga pangyayari natin sa bansa natin eh. Masakit na yung dibdib ko, yung di mo mapalabas yung nararamdaman mo. Mabuti pa dito sa social media lang tayo magpapalabas sa inanakit natin dito sa nangyayari sa bansa natin. Kasi kung meron mang panood nito, oh, sana sana tama ako. Kasi di na talaga yun di na tama eh. Parang sabi nga nila, parang silent martial law nga eh. Kasi pag ka sa admin ngayon, kunting mo lang, imbestiga agad, kakasuhan. Kita mo na yung once ICI ngayon. Ang gusto natin, public. Wala, ba't mag-imbestiga pa sila? Tinatago lang sa taong bayan. Laring, laring, di na, iwan ko. Tayong mga mahirap yun, lalong naghihirap. Hindi tayo kikibo. Sa atin, hanggang sabi lang na hindi na natin gusto yung admin ngayon, dapat baguhin nila yung pamamalakad nila. Kasi hindi na gusto sa mga tao ngayon yung ginagawa nila. Dapat yun, baguhin nila. Mahirap nagpapakapal ka lang ng mukha dyan. At ito si Madam Amy, yan, ang ko lang sa kanya na may talaga siya, may mamalasakit siya kay Tatay Digong, tapos meron siyang kumbaga tumano ng utang na loob sa mga Duterte, di ba? Siguro kung si Amy lang yung tumatakbo, presidente, mas mabuti pa yun si Senator Amy kaysa kay Bongbong. Tama talaga yun si Tatay Digong na weak leader, sabi ni Tatay Digong. Andyan na yan. Nabudol tayo. Tayo din naman may kasalanan. Kasi hindi tumakbo si Sara eh. Yung si Sara lang sana yung tumakbo. Wala. Naging okay sana. Pakisupport mga idol. Kahit pakisubscribe lang muna. Po tayong lahat. God bless you po. Bye-bye.